Magandang araw po mga kapantasya at sa iyo rin po, Miss May. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jomer, 20 years old at kasalukuyang nakatira sa probinsya ng Cebu. Ngunit lumaki ako sa Maynila, sa lugar ng aking nanay Becca. Nang mawala siya dahil sa sakit na cancer, ay nagdesisyon ang aking tatay Mario na bumalik na kami dito sa kanyang probinsya sa Cebu at pagsasaka ang aming ikinabubuhay. Nasa 4th year high school naman ako noon, Miss May. At sa Cebu ko na ipinagpatuloy ang aking pag-aaral kung saan nakilala ko ang babaeng aking unang hinangaan na si Alma. Isa siyang maganda at mahinhin na dalaga. At nang maging magkaibigan na kami, ay mas higit ko siyang nakilala at naramdaman ko ang pagiging mabait niya. Kaya't ang aking paghanga ay tuluyang nauwi sa pagmamahal. Tandang-tanda ko pa ang lahat, Miss May. Tita Mercy, pabili nga po ako ng 3 piraso ng rosas. Sabi ko sa aking tita. Nakong bata ka, kanino mo ba ibibigay ang mga rosas na yan, ha? Bakit halos araw-araw ka yatang bumibili? Pagtataka niyang tanong. Napangiti naman ako sa kanya. Sabay abot ng mga mapupulang mga rosas na iyon. Bakit nginingitian mo na lamang yata ako? Alam ba ng tatay mo na may nililigawan ka na? Muli niyang mga tanong. Hindi ho tita, wala naman ho ako nililigawan. Ibinibigay ko ito sa aking guro. Sagot ko. Mabuti kung ganon. Huwag ka munang manligaw at mag-aral ka muna at nang mabigyan mo naman ng ginhawa ang tatay mo. Payo niya sa akin. Oho tita. Sagot ko. Pagtalikod ko sa tindahan ay bigla kong naalala ang sinabi niya na baka may nililigawan ako. Masakit dahil ang totoo ay hindi ko maipagtapat kay Alma ang aking nararamdaman. Wala akong lakas ng loob kung kaya't nanatiling lihim ang aking damdamin. Ha? Tingnan mo, Letty, may saribang rosas na naman ang aking bag. Ani ni Alma. Oo nga no, sino kayang secret admirer mo no? Tanong naman ni Letty. Hindi ko nga rin alam eh. Sagot ni Alma, sabay kuha ng mga rosas sa kanyang bag habang masuyong hinalikan ito. Hoy, ano ginagawa mo dyan? Pagtatakang tanong naman ni Letty. Inaamoy ko mga bulaklak. Bakit? Sabi niya. Inaamoy hindi mo nga alam kung kanino galing yan eh. Mamaya sa matanda pala galing yan. Pagsaway ni Letty sa kanya. Naku, grabe ka naman. Hindi naman siguro. Aniya. Kaya nga alamin mo muna kung sino yan, Alma. Payo naman ni Letty sa kaibigan. Lingid sa kanilang kaalaman ay naroon lamang ako sa isang sulok at nakikinig sa kanilang usapan. Bigla naman akong kinabahan sa aking narinig dahil natatakot akong matuklasan ni Alma na ako ang kanyang lihim na tagahanga. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa eskwelahan at muli akong naglagay ng rosas sa bag ni Alma nang hindi niya namamalayan. Ha? May bulaklak ulit, Letty. Bulales niya. Ay talaga ba? Meron ulit? Gulat na tanong ni Letty. Nang biglang lumapit sa kanila ang classmate naming si Michael. Alma, ayain ko sana kayo ni Letty na magmerienda sa kantin. Ani Michael na may matamis ng ngiti kay Alma. Sige, gutom na nga ako eh. Sagot naman ni Alma. At nagpunta silang tatlo sa kantin habang sinundan ko na lamang sila ng tingin. Naiwan ako nagtatanong sa aking sarili kung may pag-ibig nga kaya si Michael kay Alma. Lumipas pa ang ilang mga araw. Sa bukid, habang abala ako sa pagtulong sa aking itay, ay seryoso akong kinausap nito. Jomer anak. Tawag nito sa akin. Bakit po itay? Tanong ko.
balita ko, may nililigawan ka na daw sa paaralan. Tanong nito sa akin. Ho? Gulat kong sagot sa kanya. Hindi ko naman minamasama yun anak. Kaya lang para sa akin, mas mabuti na unahin mo muna ang pag-aaral mo. Aniya. Inuuna ko naman ang pag-aaral ko at nag-aaral naman ako mabuti. Sagot ko habang inaayos ang aming pang-araro. Mabuti naman kung ganun. Nag-iipon ako para sa kolehiyo mo. At sana maisip mo na, dugo at pawis ang puhunan natin sa iyong pag-aaral. Paliwanag ni Itay. Natuwa ako sa kanyang sinabi na nag-iipon siya para sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Ngunit masakit nang sabihin niyang dugo at pawis ang aming puhunan para dito. Dahil alam kong malaki ang kanyang pag-asa na magtatapos ako. Kaya siguro ako nagiging torpe at takot manligaw, Miss May. Dahil na rin sa katayuan namin sa buhay. Makalipas ang 2 linggo kong pagmamasid kay Michael, ay noon ko natiyak na nanliligaw nga siya kay Alma. Ngunit hindi ako nagpatinag, Miss May. Kaya't ipinagpatuloy ko lamang ang paglalagay ng sariwang rosas sa kanyang bag. Hanggang sa isang hapon, Ikaw? Ikaw pala naglalagay ng rosas sa aking bag? Gulat na sabi ni Alma. I'm sorry, Alma. I'm sorry kung... Sambit ko na halos mabulol na ako at hindi alam ang sasabihin. Ang akala ko si Michael ang lihim na naglalagay ng mga bulaklak na yan. Ngunit nang tanungin ko siya, ay sinabi niyang hindi raw siya. Kaya't naisipan kong alamin kung sino. Paliwanag ni Alma. Habang ako naman ay nakayuko sa kanyang harapan at hiyang-hiya. Pero bakit? Bakit mo to ginagawa, Jomer? Tanong niya na parang nagsusumamo na sabihin ko ang dahilan. Pakiramdam ko ay nasukol na ako ng mga sandaling yon. Kung kaya't wala na akong nagawa, kundi ang magtapat na lang, Miss May. Patawarin mo ako, Alma. Pero ang totoo ay, matagal na kitang iniibig. Pagtatapat ko. Ha? Pero bakit ngayon mo lang sinabing nararamdaman mo? Ganti niyang tanong. Kasi nahihiya ako sa'yo. Baka hindi mo ako pansinin. Mahina kong sagot. Bakit ganyan ang pagkakakilala mo sa akin? Hindi ba't magkaibigan tayo? Aniya. Pasensya ka na, Alma, ha? Hindi ko sinasadyang mahalin ka. At sana ay hindi ka magalit sa akin. Paumanhin ko habang nahihiya pa rin. Huwag ka mag-alala, Jomer. Ang totoo, hindi mo lang alam na matagal na rin ako may pagtingin sa'yo. Pagtatapat niya. Ha? Totoo ba, Alma, na gusto mo rin ako? Pero ang isip ko ay si Michael ang gusto mo. Gulat kong tanong sa kanya. Si Michael? Tanong niya. Napatawa siya ng mahina, sabay sabi na, wala akong gusto sa kanya. Ikaw ang matagal ko ng gusto. Ngunit alam kong kaibigan mo lang ako. At labis ako naguguluhan sa lalaking nagpapadala sa akin ng mga rosas. At laking gulat ko na ikaw pala yon. Paliwanag muli ni Alma. Labis naming ikinagulat ang aming mga nalaman. Ngunit ligaya at saya ang hatid sa amin ng mga sorpresa na yon. Kung kaya't nakamtan ko ang matamis na oo ni Alma ng araw na yon. Bawat araw namin ay napuno ng ligaya, Miss May. Kahit na pinili muna namin ni Alma na ilihim ang aming relasyon dahil sa aming mga magulang. Sabay kaming graduate ng high school at parehong nagpatuloy sa kolehiyo. Hindi man kami naging magkaklase dahil magkaiba naman ang aming mga kurso, ay nanatiling magkasama pa rin kami at nagmamahalan kahit nalihim ang aming relasyon. Kapwa namin ayaw malaman ng aming mga pamilya ang tungkol sa amin, kung kaya't patago na lamang kung kami ay magkita. At dahil sa magkalayo kami ng bahay ni Alma, ako na lamang ang madalas pumunta sa paanan ng bundok kung saan sila nakatira.
Minsan ay nagkasundo kami na magkita malapit sa kanila. Ang lugar ay papasok sa gubat at may matatagpuan na isang maliit na kubo sa lugar. Maraming puno at halos walang taong nagdaraan, kung kaya't tahimik at tanging huni lamang ng mga ibon ang maririnig. Naku, ano ba to? Bigla pang umulan. Sabi ko na nag-aalala. Oo nga, nakikita mo ba yung kubo na yon? Sabi niya. Oo, bakit? Sagot ko habang tinatakpa ng aking kamay ang aking ulo. Tara, dun muna tayo sumilong. Ang kubo na yon ay kay Tito Kanor. Mukha kasing palakas ng ulan eh. Aniya at sabay kami nagtatakbo papunta sa kubo. Ha? Sa tito mo ba to? Tanong ko. Oo, yung mga mais at tubo na nakita mo sa labas ay tanim lahat ni Tito yon. Sabi niya. Bigla namang lumakas ang ulan at lalong lumamig ang panahon. Nagyakap kami dahil sa tindi ng lamig na aming nararamdaman. At ang yakap na yon ang nagsilbing tulay upang mag-init ang aming mga katawan at mapunta kami sa ibang mundo. At dahil sa ito ay una ko ding karanasan, ay hindi ko maiwasang kabahan ng mga sandaling yon. Nagsimula akong halikan siya sa kanyang mga labi, papunta sa kanyang leeg at dibdib. Habang ang aking mga kamay ay tila ba naghahanap ng kakaibang bagay na mahahawakan. Wala naman sa pagtutol si Alma. Kahit na sa pakiramdam ko ay kinakabahan din siya sa aking ginagawa. Hanggang sa tuluyang mahubadang saplot na bumabalot sa aming mga katawan. At lubos ang aking kaligayahan nang malaman kong dalaga pa si Alma at ako rin na nakauna sa kanya. Ang pangyayaring yon ay muli pang naulit pa sa amin nang minsang nagkaroon kami ng pagkakataon. Isang araw ay kinausap ako ng aking itay. Jomer, bukas iaakit tayo sa kabilang bundok. Aniya. Ho, bakit ho tay? Nagtataka kong tanong. Hindi ba doon na lumipat ang Lolo Jose at Lola Manda mo? Gusto ko sana silang dalawin para makita ko naman ang kalagayan nila doon. Magdadala tuloy tayo ng konting gulay at prutas. Sabi ni itay. Sige ho. Pagpayag ko naman. At umalis na si itay upang mabitas ng mga gulay na aming dadalhin. Nasa paan lang ng bundok na yun ang bahay nila Alma. Isip ko. Kinabukasan ay maaga nga kaming umalis upang dalawin sila lolo at lola. Masaya at magaan ang aking pakiramdam ng umagang yon. At sa aming paglalakad ay nadaanan nga namin ang bahay nila Alma na nasa paanan ng bundok na yon. Ngunit hindi ko siya nakita sa labas ng kanilang bakuran. Siguro nasa kwarto pa si Alma o kaya nagluluto sa kanilang kusina. Masayang bulong ko sa aking sarili. At nagpatuloy pa kami sa paglalakad ni itay hanggang sa marating namin ang lugar na aming pakay. Sinalubong naman kami ni Lola Manda at natuwa siya na kami ay dumalaw. Naku tuloy kayo. Mabuti at napadalaw ka apo. Tamang-tama at naririto din ang iyong pinsan. Sabi nito. Ho? Sino hong pinsan? Tanong ko. Pagpasok ko sa kanilang bahay ay bumungad sa akin ang isang babae na hindi ko inaasahang makikita ko doon. Si Alma. At siya pala ang sinasabi ni Lola Manda na pinsan ko. Nagulat kami ni Alma sa aming natuklasan, kung kaya't agad kaming lihim na nagkita. Paano ba to, Jomer? Pero hindi ko alam na mag-second cousin pala tayo. Sigaw niya habang umiiyak. Hindi ko din alam, Alma. Sagot ko naman sa kanya. Anong gagawin natin? Paano mga nangyari sa atin? Hindi pwedeng basta kalimutan yon. Sabi niya na patuloy lamang sa pag-iyak. Napaiyak na rin ako sa kanyang tabi at napahawak sa aking noo. Mahal kita, Jomer, at hindi ko kayang mawala ka. Aniya.
Napayakap na lamang ako kay Alma ng mga sandaling yon, Miss May, dahil sa awa ko sa kanya. Sabihin mo, Jomer. Sabihin mong mahal mo rin ako at hindi mo ko iiwan. Sabi niya. Mahal kita, Alma. Mahal na mahal. At yun lang ang bagay na alam ko. Tugon ko sa kanya. Sa ngayon ay wala pa kaming matibay na desisyon tungkol sa aming relasyon. Ngunit ang paghihiwalay ay tila ba napakahirap para sa amin. Ngunit sa kasalukuyan ay iniiwasan ko nang may mangyari pang muli sa amin, Miss May. Dahil natatakot akong mabuntis siya at madagdagan pa ang aming problema. Kung minsan ay napaisip na lamang ako, bakit ganito ang kapalaran? Kung sino pa ang tanging babae kong minahal at una kong pag-ibig ay pinsan ko pa pala. Matatanggap kaya ng aming pamilya ang katotohanan ito sakaling ipagtapat namin? Paano kaya namin matatanggap ang kirot at sakit ng aming paghihiwalay kung sakali? May pag-asa pa kayang makalimot sa dulot ng aking unang pag-ibig? Lubos na gumagalang at nagmamahal. Jomer ng Cebu. Maraming salamat sa iyo, Jomer, sa tiwalang ibinahagi mo sa amin ang kwento ng iyong unang pag-ibig. Hindi madali ang ganitong sitwasyon. Yung mahal mo, pero bawal pala. Masakit, pero totoo na minsan. Kahit gaano natin kamahal ang isang tao, hindi siya itinakda para sa atin sa paraang gusto natin. Tama ang ginagawa mong umiwas sa ngayon. Minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang tamang desisyon. At yan ay ang magpigil alang-alang sa kapayapaan ng pamilya at sa ikabubuti ng lahat. Ang pag-ibig nyo ni Alma ay totoo, pero kailangang harapin nyo rin ang katotohanan na may mga hangganang dapat igalang. Ngayon, mga kapantasya, kayo naman. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Jomer, ano ang gagawin ninyo? Paano nyo haharapin ang ganitong klase ng pag-ibig? Yung bawal, pero totoo. I-comment nyo lang sa baba ang inyong mga saloobin at sama-sama nating tulungan si Jomer na makahanap ng tamang daan para sa kanyang puso. Ako si Miss May at hanggang sa susunod pa nating kwentuhan. Ingat lagi, mga kapantasya!